So makikita nyo mga ka-hybrid ay sa akin likuran ay talagang wala na kayo makikitang pale rito mga ka-hybrid dahil ay after 3 months and 5 days, so 95 days mga ka-hybrid, ay kami po ay nakapag-harvest na rito ng mga ka-hybrid ng tanim namin na Super Hybrid Rice SL19 ng mga ka-hybrid. Ay talaga naman ay hindi natin naabutan yung pag-actual harvest dahil nga ay tayo ay nagsamba tayo sa Panginoon. Sunday ngayon ay hindi natin naaktuhan yung pag-harvest. Ang naaktuhan lang natin yung mismong kinakamada na yung mga palay, no mga ka-hybrid. Ay yun lang yung aking naabutan dito sa aming area, no mga ka-hybrid. Magandang araw mga ka-hybrid, Lakpay Farm Vlog. Nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pa-hit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. So for today's vlog mga ka-hybrid, at finally the long wait is over, sabi nga nila mga ka-hybrid. So ngayon makikita nyo sa likuran ko ay kami po ay nakapag-harvest na. So ngayon hapon na, ay kaninang tanghali ay kami po ay nag-harvest na ng aming tanim na Super Hybrid Rice SL19, no mga ka-hybrid. So ang naabutan ko lang mga ka-hybrid dahil nga ay nag-church po ako at nagkaroon ako ng pagkakataon na karoon ng time sa ating mahal na Panginoon. Ayun ay ito lang mga ka-hybrid ay may share ko lang na konti ko lang naabutan. Buti na lang naabutan natin yung yung pagkakakamada nila ng mga palay dito mga ka-hybrid dito sa aming tanim, no? Doon sa gilid ay talagang yun lang yung naabutan natin na may share ko sa inyo mga ka-hybrid. Pero yung pag-harvest hindi na natin nakita yung actual na side ng kanyang pero napansin ko ayan katulad niya sa gilid may mga daming tapon, no mga ka-hybrid. So hindi natin nakita yung harvester, yung para tingin ko DC70 po yan mga ka-hybrid. Parang ang DC70 kasi ay parang hindi malinis mag-harvest. Marami mga tapon, no mga ka-hybrid. So pero okay lang at yun na yung nakuha namin na harvester, no mga ka-hybrid. Pero bago yan mga ka-hybrid ay tayo ay magsha-shoutout na naman mga ka-hybrid. At nagpapa-shoutout yung ating mga farmers natin na palaging nakasuporta sa ating channel. Una-una kong si-shoutout ay si Hermino Dildo Daileg, no mga ka-hybrid. Shoutout sa iyo mga ka-hybrid at congratulations at dahil sa tanim mong NK5017 na meet mo yung higher yield na yung ay inaasahan. So congratulations at sana all at ganyan din yung naani na ating mga kapwa nating farmers, no mga ka-hybrid. Susunod na rin si shoutout ay si Rodrigo Tingson, no mga ka-hybrid. At yung pangatlo natin na shoutout ay si Floranda. Yan mga ka-hybrid ay palagi po nakatabay sa ating channel. So tatlo lang yung aking shoutout na mga ka-hybrid. So paki-comment below yung mga susunod nating shoutout. Ilagay niyo po dyan sa comment down section yung mga gusto niyo pong magpa-shoutout sa akin na mga ka-hybrid. So dako na tayo ngayon dito sa aming tanim. So ayan, the long wait is over. 3 months and 5 days no mga ka-hybrid. Day 95. Finally ay kami po ay nakapag-harvest na ng Super Hybrid Rice SL19 no mga ka-hybrid. Pero bibigyan ko na kayo, unahin ko na lang sa inyo yung tip na ilan nga po ba yung naani namin dito no mga ka-hybrid. So sa totoo lang hindi kami nag-expect sa yung makaka 200, 300 so yun, hindi natin nasahan, no. So ang unahin ko muna yung presyo mga ka-hybrid. Yung presyo ng aming tanim dahil nga dry yun mga ka-hybrid, dry na yung aming tanim. Kinanbas namin ang total ng kanyang pagkanbas namin ay 24 pesos per kilo, no mga ka-hybrid. Yun po yung alok dun sa aming tinrack skill nila, tapos pinresyohan na nila yung 24 pesos per kilo. So nakailan nga po ba kami doon sa aming naani dito sa aming tanim ay hulaan nyo mga ka-hybrid, nasa 180 to 200, nasa gitna yan mga ka-hybrid.
Yun po yung aming naani, no. Pagitan po ng 180 to 200. Andyan po yung clue ko po sa inyo mga kaibrid. Pero konting short lang, papakita ko lang sa inyo yung actual na naabutan natin na pag-harvest dito sa aming tanim na SL19, no mga kaibrid. Ay siguro ko yung harvester ay talagang side na side, yung talagang ayun, basta yun mga kaibrid, basta 180 to 200, andyan po yung aming naani namin dito, no. So ito ay ginamitan namin ng amo, tingnan nyo naman, at 3Gs foliar, no mga kaibrid. So ito lang yung konting video ko sa inyo, papakita ko at si-share. So ano pang hinintay mga kaibrid, tara let's go. Hello, what's up mga ka-hybrid? Ay, sayang mga ka-hybrid, di natin naabutan yung actual nung pag-harvest ng harvester ng mga ka-hybrid. Ayan, late tayo nakadating kasi akala namin ay darating hapon. Nag-chat sa akin si Airpat na nag-harvest na sila rito. So alas 12 na. Alas 12 pasado na, no? Yan lang inaabutan natin. Karipas ako sa pagmamaneho. Siyempre e-bike lang yung gamit natin sa paglalakbay, no? Ayan, yan lang inaaktuhan natin mga ka-hybrid, sorry. Pero at least ayan, nakita natin, no mga ka-hybrid, ando pa rin tayo sa counting ng aming tanim, ay yung counting ng kinabanan. Ayan, hindi pa sila tapos mga ka-hybrid. Ayan, nangunguha pa sila ng mga kabanan dyan pa, mga binagsak-bagsak lang nila yan, mga puting sako. Ayan, sayang, hindi natin naabutan. Yun sana yung pinaka-importante, naabutan natin. Siyempre, nag-church tayo. Ito lang inaabutan natin. At least, nandito tayo sa stage na 1. Ayan, yung bibilangin namin yung yung total namin na yan mga ka-hybrid. Ayan, sa gilid. Ayan, di pa sila tapos. Well, anyway mga ka-hybrid, ayan, mga ka-hybrid, ayan, malami pa natitira. Doon sa gawin doon ay may mga nakikita pa ako. Ayun, mga binabagsak lang nila yan, mga kaban. Tapos sa kanila hahakutin, iipunin. Kasi sila kasi ang magka-count niyan. Nakasalalay kasi dyan yung nila. Hindi mo talaga madadaya yung pagbibilang nila dyan. Pagka kasi ang harvester, sila yung nag-ooperate. Pag halimbawa ay dun sa area mo ay maka 100 kabans sa isang nila, dun sa area na yung hinaharvestan, ay may 10 kabans na kagad sila dyan mga ka-hybrid. So para sa tao, pag halimbawa pinitak ay naka 10, may isang kaban na kagad sila dun, yung pagka sila ay nagagapas. Pero dyan, harvester yan mga ka-hybrid, may 10 kaban na yan pagka 100 kabans. Ayan, talagang yan, siguro nabilang na nila yan. Na lang natin yan, titingnan natin kung ilan yung sasabihin nila. So yan, ayun, hindi pa tapos. Talagang ang oras na ngayon ay sa launa na mga ka-hybrid. Ayan, grabe, 24 pesos per kilo mga ka-hybrid. Tapos mamaya ay ready to na yan, benta na, pera na yan mga ka-hybrid. Yan ay ginamitan namin ng amo mga ka-hybrid. Tapos plus 3Gs foliar. Ayan, yan, alamin nila yung presyo, mga ka-hybrid, para malaman nyo at itatrack skill nila. Kano kilo? Kilo sariwa pa ata. Mas masariwa kayo pala kanina. Magkano yung kuha nyo? 21 na? Nandun lang yung ayan, yan medyo pa ata yan dilaw pa mas maganda pa yung niya, quality nya. Oo. 24. Mukhang 24 yan, 24 yan. Taas. So yan, 24 pesos per kilo mga ka-hybrid. Ayan na.
ang SL19 mga ka-hybrid ay talagang ina-expect namin niya mabigat compare dun sa SL8 mga ka-hybrid. Yung mga nakarang umandi rito ng SL19 ay mabigat daw talaga yung kanilang naging resulta dun sa kanilang timbangan, ay umaabot daw ng 60 above ang kanilang per kilo ng SL19. Siyempre kaya bumibigat ng mga ka-hybrid ng SL na ang ating palay ay minsan kasi yung nakakatulong dyan yung katulad niyan ay hindi namin expect yung epekto ng amo. Talagang binubusog talaga niya yung butil, plus yung foliar na ina-apply natin sa ating area, sa ating palay, na talagang which is talagang napakaganda ng mga ka-hybrid. Yung iba kasi hindi sila nag-apply ng foliar kasi alam nila na so wag pa rin tayo magpakakampante kung gusto natin ng magandang resulta ng mga butil, quality ng seeds nung palay, siguradong busog na busog, talagang gumamit tayo ng mga organic foliar na pwede nating i-spray sa ating area, sa ating palay ng mga lalo na mga hybrid varieties. Gustong gusto ng mga nutrients na, kasi ang hybrid talagang kailangan talaga ng masaganang nutrients dyan para hindi lang sa dami ng butil kundi yung bigat din na butil na kailangan din ng hybrid rice sa inyong area mga ka-hybrid. So ang tip lang din mga ka-hybrid, yung mga dayami na yan ay wag nyong susunugin yan mga ka-hybrid. Organic fertilizer din yan mga ka-hybrid na makakatulong sa lupa na nyo at bubulukin yan mga ka-hybrid pagka yan inararo. So yan, hindi namin ipapamigay yan kasi minsan may mga naglilibot dito at kinukuha yan. So hindi namin pamimigay yan kasi ang purpose niyan talagang maganda yan sa lupa pagka yan ay binulok mo mga ka-hybrid. So yan mga ka-hybrid. So yan mga ka-hybrid at naririnig ko na yung kanilang counting. Narinig ko na yung kanilang counting, nasa 180 plus na kanilang counting yan. Tignan natin. Ay, finally mga ka-hybrid ay natapos na namin yung pagbebenta namin ng aming ani na super hybrid rice SL19 mga ka-hybrid. So, nandito ako ngayon sa aming bahay, nagpapahinga. Kagaling lang namin doon sa bentahan ng palay kaya sobrang init, nakakapagod. Ngayon lang nakauwi, alas 4 na. So finally, napakabigat pala ng SL19 mga ka-hybrid. Nung tinimbang namin ay yung unang nakita namin, tinimbang namin yung isang kaban ay umaabot ng 63. Tapos yung iba 62, 62.20. Basta nga mga ka-hybrid yung timbang 62, 63. Tapos meron pa isa doon 65. So hindi pare-pareho yung bigat nung SL19 no mga ka-hybrid dun sa kaban no mga ka-hybrid. So napakabigat po pala. So mas mabigat pa pala siya sa SL8 mga ka-hybrid. Bali nag-iwan kami ng kaban 10 para yun ay aming bibigasin no mga ka-hybrid. So yun ay nakakasarap, ang sarap sa feeling lang na kahit ganun yung hindi tayo nakaabot ng 200, in-expect yung iba nakaka 300 dahil nga yung dati naming naani ay 246 pero tama naman yung isa nating ka-hybrid na sabi nga niya mas makapal daw yung NK namin compare dito sa aming tanim na SL19 no mga ka-hybrid. So syempre yung kasi maraming pataba na sip-sip na dun sa mga ka-hybrid dun sa lupa at nakita dun sa soil analysis ay talagang maganda yung lupa ng mga ka-hybrid kaya maganda rin yung pagkakatubo ng NK namin noon compare dito sa SL19 ng mga ka-hybrid.
ay talaga namang napakabigat. Yung pala yung epekto ng amo, no, tsaka yung combine ng foliar, napakabigat. 60, biruin mo 65 mga ka-hybrid, umabot pa ng ganun. So yung sa NK namin nasa 57 lang, 56, 57. Tapos ito SL19, talagang tumama kami sa timbang dito sa tanim namin, no. So kung gagamit kayo ng amo, talagang mabigat pala pagka ang kalalabasan noon. Busog na busog sa bunga. Tapos plus yung foliar na nakatulong doon sa pagdami ng bunga, no, mga ka-hybrid. So doon pa lang talagang tumama na kami. So kahit hindi man namin na-reach yung 200 above, pero at least talagang ito yung i-reveal ko na aming actual. Dahil nga yung actual namin na pag-harvest, kung ilang nga po ba yung aming naani. So ang kinuha ng harvester ay 19, no, 19 kaban sa kanilang upa, no, rito mga ka-hybrid. So expecting na pagka sila ay naka 100 ay meron silang 10. So ang kinuha nila is 19. So ang total po na aming na-harvest ay 192 mga ka-hybrid doon sa tanim namin na SL19, no, mga ka-hybrid. So sila na po ang nagbilang. So hindi namin na inisa-isa, daga sila na yung nagbilang. Kada hakot nila eh talagang nabilang na nila yung kanilang kukuhanin dito, no, mga ka-hybrid. So yun, 192 mga ka-hybrid yung aming naani dito sa Super Hybrid Rice SL19 Plus. Yung timbang umabot ng 65 kilo, ano, per yung sa ano na yun, per kilo na yun, no, mga ka-hybrid. Pero ang ano pa niya, yung presyo niya is 24 pesos per kilo din, mga ka-hybrid. So tumama na kami dun sa presyo, tumama na kami sa timbang dun sa 192 in just 1 hectare, 10,000 square meter. Eh talagang masasabi mo na rin, mga ka-hybrid, ay tumama ka na rin dito. So kahit hindi namin in-expect na magto 200 yon, eh kahit paano ay nakakonti na lang yung, ibig sabihin nakita na namin yung potential yield ng SL19. Yung dati sa NK, ngayon dito naman sa SL19 nakita namin yung characteristic, yung potential yield na kaya pala niyang abutin yung ganun na nasa 13 metric tons per hectare, no, mga ka-hybrid. Tapos yung sinasabi nila na kaya umabot ng SL19 ng 250, kasi meron dito sa amin, dito sa lugar ng Bacayao, ay may naka-reach ng 250 na kabans per hectare. So i-interview natin yon kung paano niya na-reach yung 250, no, mga ka-hybrid. SL19 yung, mga ka-hybrid, compared dun sa aming tanim na 192, 1 hectare yun, mga ka-hybrid. So titingnan natin, alamin natin yung kung paano niya na-reach yun, ano yung diskarte niya, at may isi-share din natin, mga ka-hybrid, sa inyo dyan na mga nahihirapang maka-reach ng ganong higher yield. So sa amin, congrats din, mga ka-hybrid, sa mga walang sawa na pagantabay nyo sa aking panonood ninyo sa aking channel. Sa huli ko lang ni-reveal yung aming ani, kasi nga ay gusto ko rin na makita nyo rin, yung may share ko lang yung aking naabutan, tapos yung aming makikita nyo dun sa aming area, no, mga ka-hybrid. So yun lang, mga ka-hybrid, at congrats din, happy farm sa mga naka-reach din po ng higher yield at 192 kabans per hectare. Aabutin ng 10 to 15 metric tons per hectare, tapos 24 kilo, tapos 65 per kilo. So hindi ka na ano dito, mga ka-hybrid, talo. So ngayon susunod natin i-vlog, mga ka-hybrid, ay yung aming kinita, no, mga ka-hybrid, at yung nagastos dito, mga ka-hybrid. Stay tuned lang, mga ka-hybrid, dito sa aking channel, at susunod natin i-upload yun, at papakita din natin kung bakit
nakamura kami dito ng mga ka-hybrid. So yun lang, what's up mga ka-hybrid, ingat po at God bless.